microphone. All right, so I think we are live now on the AMB page, but let me just double check. Yes, we are. I-check ko lang yung ating audio kung okay na siya. Let me see. Okay na ang audio natin. All right, so good evening po sa inyong lahat. Ako po si VR Boleda, ang founder ng AMV Learning and Development Center, coming to you live from Cavite, dito po sa Region 4A. At ngayon po ay ihahatid namin sa inyo ang ating free review on the Civil Service Exam, pen and paper test na gaganapin po yan sa March 3, 2024. Ang petsa po ngayon ay January 29 na, no? Alas 7 ng gabi. Maghahasap po tayo ng palim para hindi na tayo matakot sa pagsosolve ng mga word problems on discount. So please feel free to share this live stream sa inyong mga kinabibilangan na Facebook group. Pero make sure lang po na public yung mga group na yan, ha? Kasi pag nag-share tayo sa private, ay maire-report po ang AMV, no? Baka i-shutdown ang page natin. Delikado po yan. Okay, doon lang tayo sa mga private, sa public lang tayo mag-share. So bibigyan lang natin ng siguro 1 or 2 minutes ang lahat para makapag-share sila. At kasama po natin ngayon sa Zoom ang mga napakasisipag na mga estudyante natin sa AMV Learning and Development Center, no? Nandito ang mga enrollees natin from different batches, 3A, na 5 months ang kanilang review, 3B, 3 months ang review, 3C, 2 months ang review, at pati po yung mga kaka-enroll pa lang na 3D, kasama din po natin ngayon. So kung maririnig nyo sila sa ating live na merong sumasagot, sila po yung kausap ko. Ano po, napakasisipag kasi bukod sa mga Sunday sessions ay nagre-review pa rin po sila kahit na meron tayong optional na mga review during weeknights. Okay. So I think we are all set. Ayan, may papakita lang po akong mga exercises dito. Please grab a pen and spare sheets of paper para po makapagsimula na tayong mag-aral. Sabi ni Jen Gumiran, paano pumasok sa live? Jen, if you are an enrollee, kung enrollee ka po namin, ay pwede ka pong pumunta sa ating Google Classroom. Nandun po lahat ang Zoom details. Nandito si Karen Sargado. Karen, you are enrolled. Punta ka po sa Google Classroom para makasampa ka dito sa Zoom natin. Si Gwen is here. Hello, Gwen. Magandang gabi. I think Gwen is she one of our enrollees? Ayan. Mga enrollees natin, pasok po kayo, ha. Nasa Google Classroom po ang Zoom details. Okay? Para makasagot kayo. Marinig ko ang inyong magandang boses. Alright. So, okay. Sa mga estudyante ko dito, alright, maghasa tayo ng palim. I think I've already shared the live link enough. I think I have. Teka lang, ha. I just want to make sure okay na tayo sa live natin bago tayo magsimula. Sa mga gusto pong humabol sa batch 3D, ayan, kapag 3D kayo, meron na kayong, pag nag-enroll kayo tonight, meron na kayong access sa ating Google Classroom starting tomorrow. And so ibig sabihin yan, makakasama na kayo sa Zoom kapag meron ako mga live session na ganito. And you will have your orientation on February 4, which is this coming Sunday. So siksik, liglig at umaapo po ang preparation para sa mga enrollees natin. Kaya para masiguro ninyo na kayo ay #pasado sa Marso, humabol na po kayo sa ating batch 3D para magkaroon kayo ng full preparation for the CSE PPT. Nandito si Raquel Punzalan. Oh, Louis T. Cruz is in the house. Louis is one of our passers. Ha? Pumasa po siya ng August 20, 2023 CSE PPT at isa sa mga magiging inspirational talk speakers natin sa ating paparating na final coaching. Ang final course natin ay gaganapin magsisimula ng February 19, no? Hanggang March 1. So 10 araw po 'yan. Ano bang nagaganap sa final coaching? Gabi-gabi po 'yan, 7 PM to 9 PM. Sisimutin natin lahat ng mahahalagang at mga mahihirap na mga topics, no, sa math at sa English, pati na rin sa clerical operations kung kayo ay magte-take ng sub-prof. Okay. So I think ayan, marami kasi humahabol ng mga kasama natin ngayon. Let's see.
Ayan, na-accept na natin sila sa room. Okay. So, let me see. Ayan, naka-live na pala tayo dito sa ating event. Oh, I'm so happy because we are ready now. Ready na tayo. I go na natin to. Sa mga kasama ko sa Zoom, pagka tayo po ay hindi pa sumasagot, mangyaring paki-mute lamang po ang ating mikropono para po ma-protect ninyo ang inyong privacy. Ayan, para maiwasan din po natin ang distraction. Sige, simulan na natin ito. Ako ay very excited. Ang discounts po ay malimit lumalabas sa mga CSE PPT exams, no? So kung kayo ay magte-take ng CSE, Civil Service Exam, kung kayo ay magte-take ng FOE, Fire Officer Exam, pati na rin po ng POE, Penology Officer Exam, ay nako, sumampa na po kayo dito pati NAPOLCOM para makapag-practice kayo ng discount. Si Sam Orongan Rosales nandito, si Jen D. Kumiram. Saan po makikita yung Google Classroom? Jen, punta ka po sa welcome email. I-click mo po yung link dyan. Nandyan po yung link ng Google Classroom. At sa Google Classroom, makikita mo po yung announcement natin about tonight's session. Si Virgie, you're one of our enrollees. Tama. Tampa ka dito sa Zoom. Isa sa mga benefits ng ano yan, ng mga enrollees natin. Si Amid Tawil Gina, magandang gabi po. Good evening din, Amid. Si Marisa Sangkap Balina, magandang gabi po, Ma'am V. Hello, Marisa. Pati kay Leslie Bangona Subi. Leslie, hello, Leslie. Magandang gabi. Okay, so sisimulan na po natin to. Ang nakikita natin ay isang iPhone, no? So malimit makakita tayo ng mga problem statements. Ang pagbabasa ng problem statements ay hindi po minamadali. Okay, sa mga estudyante ko dito ng 3A, 3B, 3C, siguro rinding-rinding na kayo sa aking steps on how to interpret and understand problem statements. Pag nakita kayo ng problem statement, ang ating initial reaction ay tumakbo, magtago, hulaan o bahala na si Batman, ano? Pero ang step number one, one at a time. Ano po? Huwag po nating mamadiliin, bibiglain, sasabay-sabayin ang pagbabasa. Kasi hindi naman po talaga tayo ganyan magbasa. Kahit ng mga gusto nating Facebook post, Instagram post, di ba? Pag tayo ay nagbabasa, isa-isa lang. Okay? And then the next step is i-translate ninyo sa inyong native language. O sa mga kasama ko ngayon sa Zoom, ano po ang inyong native language? Pa-unmute po. Pati yung mga kasama natin sa Facebook, Facebook Live. Ano ang inyong native language? Saya. Bisaya. How about Filipino. the others? Ha? Ano po yun? Pakisabi po ulit. Tagalog. Tagalog. Who else? Pangasinan. Pangasinan. Pangasinense. Ano pa? Sino pa? Sa 33 na kasama ko ngayon, ano-ano po mga language natin? Iligay nun. Iligay nun. Okay, ano po yung isa pa po? Dabawen nyo ba yung narinig ko? May isa dito. Si Karen, Ilonggo daw. O, Tagalog ang isa nating estudyante dito. Si Mirvi, Tagalog din. Ilocano si Leslie, Pangasinense si Virgie. O, di ba? Okay, so ita-translate nyo siya sa inyong sariling language. So, halimbawa ako, Tagalog ako, trying hard maging Ilocano. Hirap na hirap hanggang ngayon, no? So, pag magbabasa tayo one at a time and then you translate it into your native language. Hindi po ito matagal gawin. Sa una lang, kaya nga mas maaga, mas maganda, maaga nagsisimula para masanay kayo. Okay? A pre-loved phone is on sale. O, pag tinagalog ko yan, merong isang pre-loved na phone, naka-sale siya. O, di ba? Mas naintindihan ko. With a 30% discount. Okay. Yung sumunod na step natin, mag-question and answer ka sa sarili mo para makuha mo yung details. Oh, meron daw isang phone. Pre-loved, ibig sabihin gamit na yan, ano? Naalagaan naman siya. Naka-sale daw. Meron siyang discount. So, ilan ang discount? Ilang percent? Mga kasama ko sa Zoom, tsaka sa Facebook. 30%. 30% discount. So, ibig ba sabihin nito, babayaran niya ng buo o may bawas? Bawas. May bawas. May bawas. Ilang percent ang bawas natin? 30%. 30%. Correct. Sabi niya kung ang original price ay 10,000 pesos. So 30% discount, 10,000 pesos yung presyo. Sabi niya, magkano daw yung discount?
Yes. Ayan. So, marami tayong para-paraan kung paano gawin yan. Ano? Tinuro ko na yan sa inyo doon sa series natin on percentage. So, yung iba, sinisipat lang yan eh. Sabi lang, naghahanap ka pala ng discount. So, binigyan mo ako ng rate ng discount. Ang hinahanap mo yung katumbas na presyo ng discount. Madali lang yan. Sa mga naghahanap ng hack, ito po yung hack natin. Ha? Ang hack natin dyan, pag binigyan ka niya ng porsyento ng discount at hinahanap niya ang presyo ng discount, ibig sabihin yan, imomultiply mo lang yan dito sa original price. Yan yung hack natin, ha? So, yan yung 1 out of 4 ways natin to do it. So, what you can do is just multiply 30% by 10,000. Diba? Yung 30% mo, pwede ba nating i-multiply yan sa 10,000? Hindi. So, gagawin natin yung decimal. Decimal. O, yan. Very good mga estudyante ko. Sa mga estudyante ko, ilang kembot pa kaliwa para maging decimal ang 1%? Dalawa. Dalawa. Okay. So, ang 30% magiging 0.3. Galing talaga, oh. Ang talino. So, ngayon, pwede na ba tayong mag-multiply ng decimal at saka whole number? Apo. Yes po. Pwede na po. Yes O, po. sige. So, 10,000 times 0.3. O, ano ba yung 3 times 10,000? 30, no? 30,000. Okay. Ano yung 0 times 10,000? 0. Zero. O, yan. So, puro zero lang ilalagay natin dyan. Ilan ba yung 10,000? 5 digits. So, ngayon, mag-a-add tayo. Okay. Ang sipag natin mag-review, no? Halos gabi-gabi. Mga kasama ko kahapon nag-review. Ngayon, nagre-review na naman. O, talagang, gustong pumasa. O, ilang decimal places ang ginamit natin dito? 1 po. 1. So, ibig sabihin, ang discount daw ay magkano? Tumataginting na 3,000. 3,000 pesos. Okay. So, yung style na yan, para sa mga allergic sa formula. Okay? Screenshot nyo na yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito namang isang style natin para sa mga gustong mag-ingat ng konti. So, basically, ang sabi niya dito, how much is the discount rate? Ang tinatanong niya, ano yung 30% ng 10,000? Tama? Tama? Iba yung tinatanong natin. Okay, so you can ask the question, what is 30% of 10,000? Dali ko na lang to, wala nang currency symbol Tapos yung tinuturo ko sa inyo ng ilang linggo na rin, ay i-convert mo lang yan. So pag may nakita kang 30% tapos off 10,000, basically itong off, palitan mo lang yan ng multiplication eh. So magiging multiplication na siya. 'Di ba? So 30% times 10,000. And the same thing. Ano ang 30% sa decimal? 0.3 3. times 10,000. Anong sagot natin? 3,000. 3,000. Okay, very good. So para naman sa mga gustong nag-iingat, gusto na merong formula, no? Ay, naku, gusto ko meron akong formula. Pwedeng-pwede rin po yun. Kung masipag kayong mag-analyze, mag-label, no, ng mga given sa isang problem statement, pwedeng-pwede po. So, ang hinahanap dito ay yung tinatawag nilang percentage or parte ng isang buo. Kasi itong discount price na to, parte siya ng buong price, di ba? So, hinahanap niya yung parte. At para makuha mo daw yan, kunin mo yung rate, yan yung may simbolo na yan, at saka yung base o yung kabuuan. I-multiply mo daw silang dalawa. So, kung mahilig ka sa formula, pwede rin. So, itong rate mo, 30% times 10,000. Oh. Tapos yung 30% mo magiging ano ulit? 0.3. 0.3 times 10,000. Alam niyo mga estudyante ko ang sipag-sipag. Pagdating ng CSE PPT, tatawanan na lang nila itong mga ganito. Uunahin nyo na yan, ano? So, ang sagot natin dyan, ang ating hinahanap na parte ng buo ay 3,000 pesos. It's the same thing. Sa mga ayaw naman ng letra, pwede rin kayong gumamit ng drawing. Ano yung drawing? Ito. Yan. Yung PRB. Yan. Pwede rin yan. Kasi yung PRB na yan, pag hinahanap mo yung parte ng buo, isulat mo siya dyan. Ano yung natira? May magkatabing R at saka B. Sa mathematics, pag pinagtabi mo ang dalawang letra, automatic po yan, multiplication. So it's the same thing as earlier. Ito nga lang, may drawing ka. Meron kang pagbabasihan. And it's the same thing.
you put 30% times 10,000. So you come up to 0.3 times 10,000 and the answer is, ano po ulit? 3,000. 3,000. 3,000. Okay, sa mga estudyante ko ngayon at saka dito sa nanonood, 79 na nasa Facebook, madali bang magsagot ng discount sa example na to? Yes or no? Madali. Yes po. Madali lang, no? So, iba't ibang diskarte yung pinakita ko sa inyo, 4. Okay? Kumusta ang level of confidence ninyo ngayon? 1 to 10, 1 is sobrang takot na takot, and then 10 is kayang-kaya ko yan. Tapos kung nasa gitna kayo, pwedeng 5, 6, 7. Anong level of confidence nyo ngayon? Mga 8 estudyante po. ko, 8. Wow. Okay, pwedeng mag-type yung mga walang mikropono. Ayan, si John, si Arlene, si Celeste nasa 8. Hi Celeste, magandang gabi. Si Ivy nasa 7. All right. So that's good news for me. Okay. Next. Sabi niya dito, merong isang pre-love phone. Naka-sale ng 30% discount. Sabi niya, kung ang original price ay 10,000, magkano daw yung selling price? O yung mga ayon ng formula, gusto sipat-sipat lang, yung diskarte natin, mag-iingat tayo sa pagtawid, ha? Okay, kasi pag masyado tayong reckless, pwede tayong masagasaan, ano? So, kanina, sabi natin, pwede mong sipatin yan, pwede mong irekta yan kung ang binigay sa iyo ay discount rate at ang hinahanap ay discount price, di ba? Pero dito, magkaiba yung hinahanap niya kasi. Ang binigay niya, 30% discount. Pero ang hinahanap niya sa'yo, magkano yan ibebenta. Diba? So, ibig sabihin, hindi itong rate na to ang gagamitin mo. Sa mga gustong sumipat, kunin niyo muna yung rate ng selling price. So, ang tanong ko sa inyo, kung 30% yung binawas, ilang percent yung babayaran niya? 70%. 70%. 70%. Ayan. So, kapag nasa testing center na kayo, pwede lang kayong magganyan. So, 70% isopropyl alcohol. Just 70% ang ating selling price. Para yan ngayon yung pangsipat mo. So, 70% times 10,000. Ano ba ang 70% sa decimal? 0.7. 0.7 is correct. At ano ba ang 0.7 times 10,000? 7,000. 7,000. O, sige, isulat natin yan para wala tayong pagdududa sa sarili, no? So, 10,000 times 0.7. Okay, ano ba yung 7 times 10,000? 7,000. 7 times 7,000. 10,000. 7,000. Ulit-ulit. 7 times 10,000. 10,000. 70. 70 Ah, lang. 70,000. Okay, malulugi tayo kapag sinabi natin 7,000, ha? O, ano naman yung 0 times 10,000? 0. 0. 0 lang. So, 5 0. No? Sabi niyo, V, gusto ko kasi pag nag-multiply ako, isa-isa yung sinusulat kong 0. Okay lang yun. Walang problema. Walang karapatang manghusgahan kahit na sino sa inyo. Kasi kayo at kayo lang ang magpapasa sa sarili nyo sa testing center. Walang iba. Ngayon, ilan pong decimal places ang ginamit natin dito? 1 po. 1, nag-iisa lamang. Tulad ni Mr. at ni Mrs. Hindi tayo dumodoble, no? Mabait tayo, no? Ayan. So, ang sagot natin, magkano daw ang selling price? 7,000 pesos. So, ganyan tayo. Sabi ni Annabel Cabulid Dasalia, 7,000. Ayan. Tama. Ayan, dapat may humor ng konti pag nag-aaral. So, tama ang sagot ng mga estudyante ko ditong ubod ng sisipag. Yung mga estudyante ko, mag-type kayo ng sagot nyo sa chat box, ha? At sumagot din sa Zoom, ay sa Facebook, sina Maymay DLP, si Virgie, dito ko sa Zoom. Si Ding GRM, estudyante rin natin. Saan pa kayo dito? Si Chris Nait is also an enrollee. Punta kayo sa Google Classroom para kasama namin kayo dito sa Zoom para mas masaya. Sumagot si Jamie Lumambas. Mga estudyante natin sa 3A, 3B, 3C, 3D, wag po kayong magtiis sa Facebook. Nandito tayo sa Zoom para kasama niyo yung mga ka-AMV nyo dito sa Zoom, batch 3A, 3B, 3C, and 3D. Wow! Sino dito ang mahilig mag-PlayStation? Type letter P.
Sino mahilig mag-PlayStation dito? Pwedeng mag-unmute yung mga kasama ko. Umamin na. Mayroon ba dito? Sa mga nasa Zoom? Wala. Ah, sabi ni Shidar, walang link sa Zoom. Shidar, para po ito sa mga enrollees. Pag enrollee ka, pupunta ka sa Google Classroom. Walang may gusto ng PS? Ay, naku. Baka ang trip natin ay mga ano, no, mga COD, no? Call of Duty, ML. Sabi ni Arlene, susante natin, online game daw. More on mobile games. Sige, Jan, ano bang mobile games ang trip mo? I am curious to find out. ML naman pala. O siya, ako si Hilda. Let's go. Okay, ML pala eh, no? Sige, kaso pag naglaro tayo, papasanin niyo ako ha. Tagal ko nang di naglalaro. Anyways, meron tayong PlayStation 5 dito, no? Sabi ni CJ, walang pambili. Magkakaroon ka ng pambili pag naipasa mo na yung CSE. Sabi ni Ding, di makapasok sa Zoom. Ding, pakitingnan mo instructions natin sa announcement natin, ha? Kasi mga kaklase mo po, nandito na eh. Yan. Pero kung nahirapan ka, okay lang, stay ka muna sa Facebook. Hindi naman bawal yan. Sabi ni Marisa Sangkap Balina, hindi ako marunong magdaro niyan. Okay, so meron tayo ditong PlayStation 5 console. Itong latest na model ng PlayStation, no? Yung mga kaidaran ko, ako'y 46 years old, born 1977. Parang Kami po tayo ay, na. pareho tayo ma'am, appear, oh. Yung High generation five. namin, wala kaming ganyan dati. Meron lang kami yung Game and Watch. Yan. Gustong-gusto namin yung Game and Watch hanggang sa dumating yung Tetris at saka Nintendo, no? So anyways, meron tayo ditong isang PlayStation na ang original price ay magkano po? Magkano po? 33,000. 33,000 3,000. pambihira o pangbayad na ng rent yan, pangbayad ng tubig, ano? Konting pagkain. 33,000, meron siyang 15% discount. Okay, ang tanong ko sa inyo, dito sa 33,000 na ito, magkano po yung discount na 15%? Okay? O para sa mga mahilig sumipat, nakakita ka ng original price. Nakakita ka ng 15%. At ang hinahanap lang naman, magkano yung 15% off na yan sa money? Magkano yan? So, ang sabi natin kanina, pag gusto mong naninipat ka lang, abay, i-multiply mo lang yung 33,000 times 15%. 15%. O yan. So, syempre, hindi natin kaya yan. Ano? Hindi tayo ganun katalas na mag-multiply ng naka-percent. So, gagawin natin tong, ano po? Decimal. Gagawing decimal. Okay. Ilang kembot pa kaliwa para maging decimal? Dalawa. Dalawa. Ang galing. So, magiging 0.15. 15. Ang galing naman talaga. Pasado talaga sa Marso. Ngayon, tayo ay magmumultiply. So, 33,000 times 0.15. Okay. Since medyo mabigat-bigat yung 5 times 33,000, isa-isay natin. Ano yung 5 times 0? 0. O, 3 0 yan. Ano yung 5 times 3? 15. 15. Carry 1. 5 times 3 ulit. 15 plus 1. Plus 116. 16. Okay. Ito na. Isa-isay na. Biglain na natin yan. 1 times 33,000. 33,000. 33,000. Okay. So, ngayon, pwede na nating i-add yan. Hindi na natin isasama tong 0, no? So, what is 5 plus 0? 5. 5. Okay. 6 plus 3? 9. 9. And 1 plus 4 is? 4. Okay. Ilang decimals po ang ginamit natin dito? Dalawa. Dalawa. Ganda ng boses ng mga sudsante ko. Bedroom voice. Dalawa. Suave. 4,950. 950. Yan po ang discount. Okay. Katuwa lang. O, sige. So, yan po ang ating sagot. Screenshot nyo po yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and, ayan. So, paano naman kung ang tinanong niya sa'yo, meron kang PlayStation, naka 33,000 pesos yan, ha? Pero may 15% discount. Ay, hindi. Papalitan ko pala kasi para mas challenging. Papalitan ko yung 15% off. Gawin natin tong ano lang, gawin nating
20% off. Okay? Wag muna kayo mag-calculate. Why? Kasi ang tanong ko sa inyo, kung 20% off na lang yan, magkano nila lang babayaran yung PlayStation? Okay. So, sa tingin nyo, paano gagawin natin dito? Paano diskarte kaya? Ang meron lang tayo dito, yung discount. Pero ang gusto niyang malaman, magkano babayaran? Okay, ganito yung tip ko sa inyo. Ano po, ano po? 33,000 times 80%. 80%. Bakit po 80%? Ceiling price niya lang po. Yes, kasi po, itong discount price, 20%. Ibig sabihin, ang babayaran niya, ang purchase price or selling price ay 80%. So, pwede ka ngayon mag-multiply ng 33,000 times 80%. Ano po ang 80% sa decimal? 0.8. 0.8. So, yan ang i-multiply natin ngayon. Diba? Ano yung 8 times 3? 24. 24. Carry 2. 8 times 3 ulit. 24. Plus 2. 26. 26. Ilang decimals po yan? Isa lang. Isa. So, yun pong dati na 33,000, magkano na lang po ngayon? 2,600. 26,400 pesos. Okay, congratulations, ha? O yan, yung mga gustong humabol, kung ito ay nakakatulong sa inyo, sa inyong pag-aaral. By the way, sa lahat ng mga estudyante ko, meron pong naghihintay sa inyo ng mga quiz on how to solve for discounts. Ha? Ipopost ko po yan mamayang alas 12 ng gabi. Nasa Google Classroom po yan. Okay? Doon sa mga nanonood ngayon sa Facebook, kung gusto nyo na bukod sa nakakapanood kayo ng ganito, meron din kayong access sa Google Classroom namin kung saan nandun lahat yung ating mga quiz na merong unlimited attempts. Makakasama kayo sa mga mock test, sa mga mock quiz natin, or mock test natin. By the way, sa mga estudyante ko, may mock test tayo na paparating next weekend. Okay? So, ang mock test natin, ako yung proctor. Ako yung magre-remind sa inyo kung ilang minutes ang natitira at ako rin ang magpapaalala sa inyo kung paano kumalma, anong dapat gawin pag kayo ay nagpa-panic and so on. So next weekend po yan, meron na tayong mock test on commerce math. Ibig sabihin, percentage, rate base, discount, selling, commission, at saka markup. Yan po ang coverage natin, okay? So, may questions po ba sa mga kasama ko dito sa Zoom? May questions ba kayo kung paano natin nakuha yung discount price at ang selling price? May questions po? Wala naman. Yung mga gumagamit ng PRB, alam kong loyal na loyal kayo dyan, no? So, yung mga gumagamit ng PRB, of course, you can use that. Diba? So, yung hinahanap natin ay percentage or yung parte ng kabuuan. So, pwede nyo gamitin yung P is equal to R times B. Ano ang R natin dito sa ating scenario? Anong R natin? 15%. 10%. Okay, anong base natin? 33,000. 33,000. So, same thing. Kung gumagamit man kayo ng PRB o hindi, you will arrive at the same answer, no? Which is 4,950. Okay? All right. At doon naman po sa mga may gustong gumamit ng may guideline, what yung wajat? What is 15% of 33,000? Pwede nyo rin pong gamitin yan, no? Na yung off ay gagawin ninyong multiplication. Ang galing. Alam na, oh. Gagawin tong multiplication. So, magiging 15 times 33% or 0.15 times 33%. 33,000. Okay? Which gives you 4,950. Okay. Parang ang gaang na ng pakiramdam natin sa discounts, ano? Arlene, kumusta? Medyo magaang-gaang na ba ang pakiramdam natin sa discount? Oh, Miss V, dito okay po. Hindi ko lang po sigurado pag nasa actual. nasa actual. Kaya nga tayo may mock test. Oo. So, ganito yon. That's why we have the mock test. No? Kasi yung mock test, ano siya babalik ka dun sa pakiramdam na, okay, may time limit, may proctor,
Kaya po kasama sa inyong course yung tutulungan ko kayo kung paano kumalma. Diba? Si Arlene, ngayon pa lang, nakikita ko tense na. So, this weekend, isasama natin yan, how to relax. Kasi alam nyo guys, nasana yung katawan natin na kapag may test, may proctor, automatic, nakaprogram tayo, tense tayo ha. Straighten your back. Walang hihinga, walang lilingon sa kaliwat kanan. Dapat lahat ng sagot, alam mo. So, we're going to try and solve that. Okay? So, ngayon po, breathe out. Breathe in, everyone. Hinga ng malalim, parang humihikab. And then let it go. Let it go. Kaya mga estudyante ko, ini-encourage kong humikab. Bakit? Kapag humikab ka kasi, nagre-regulate yung ating paghinga. No? Ayan. So, next. Pumunta tayo ng online store. Oops. At meron tayong nakita dito. Ang original price niya ay magkano? 7,000. 7,000. Kano na lang siya ngayon? 5,000. 5,000. Okay. Sabi ni Marisa Balina, Ma'am V, mas nadadalian po ako sa PRB. Okay. Kung saan po kayo komportable, doon lang po kayo, ha? Sabi ni Jen, pa-accept sa Zoom. Wala na pong tao sa waiting room, Jen. Let me double check, ha? Wala na pong tao sa waiting room po. Oo. Okay. So, pag ganito na yung sitwasyon, yung mga gustong sumipat, pwedeng-pwede nyo rin gawin yan. You know what you're going to do? Yung 5,000 na yan, i-divide mo lang yan doon sa original price. Okay? Ganon. Pag nakita nyo dalawang presyo, division yan automatic. Okay? Pakisabi nyo nga po, pag dalawang presyo, automatic division. Automatic division. Yan. Oo, division yan. Para lang sa mga gustong sumipat, yung gusto mag-PRB, feel free to use that. So sige, unahin ko muna yung mga gustong sumipat. So ang gagawin nyo lang ngayon, you're going to divide 5,000. So ang hinahanap niya dito, discount rate ha. Sabi niya, kung ang original price niya, 7,000. Tapos 5,000 na lang siya ngayon. Diba? Ang tanong niya sa'yo, magkano ang kanyang discount rate? Pwede ka rin yan tanungin, magkano ang sale rate? Sige, bago tayo sumipat dito, tanungin ko muna sa inyo. Ulit, ano ang original price natin? 7,000. 7,000. Okay. Magkano ang selling price? 5,000. 5,000. Kung 5,000 ang selling price at ang original price is 7,000, magkano yung discount price niya? 2,000. 2,000. Okay. Okay. So, kung yan yung nakikita nating numbers, no? At gusto nating maraman ang discount rate, anong gagamitin natin sa pagde-divide natin? Yung discount price o yung selling price? Ang hinahanap natin ay discount rate, Anong hanapin natin? Which one? Ang hinahanap nyo ay discount rate. Price. Discount price, tama. So, ang gagamitin nyo ay ito. So, huwag kayong malilinlang dyan, Halimbawa, meron siyang statement na ganito. A pair of Adidas shoes is on sale for only 5,000 pesos. If the original price is 7,000, how much or what is the discount rate? Okay. So, pag nakakita tayo ng ganitong problem statement, ano yung PAF? A pair of Adidas shoes is on sale. 5,000 na lang daw. Kung yung original price ay 7,000, magkano daw yung discount rate? So, ang hinahanap niya ay discount rate. Yung binigay niya ba sa'yo na presyo ay discount price? Yes or no? Discount price ba itong 5,000? Yes po. Discount price ang 5,000? No po. No po. Yan yung selling price. Ay, Binibenta niya na lang. Oo, kaya magandang hinahasa natin yan. So, ito yung selling price. 'Di ba? So, minsan kasi may ganyang patibong sa CSE. Magkaiba yung ibibigay niya sa'yo. Bibigyan ka niya kung magkano binenta, pero hahanapin niya sa inyo, ano yung rate
ng discount. No? So, okay lang naman yun. Magkano ang original price natin? 7,000. 7,000 original price. Okay. So, sabi natin kanina, kung gusto mong sipatin, okay lang yun. Pero, make sure na nagtutugma yung dinidivide mo. Okay? Since discount rate ang hinahanap niya, dapat ang makuha mo ay discount price. Does that make sense? Yes po. Okay. Ano ang discount price ulit? 7,000. Magkano ang discount price? Magkano yung binawas? 2,000. 2,000. Okay, 2,000. So, ibig sabihin, yung 2,000 ang i-divide natin sa 7,000. 7,000. Oo, para makuha natin yung ating discount rate. So, Discount rate. 2,000 divided by 7,000. 7,000. Ilang 7,000 meron sa 2,000? Wala. Wala. Wala po. Okay, gawin nating 20,000. Hiwalayan mo ang anak ko. Diyos. Ilang 7,000 meron sa 20,000? Dalawa. Dalawa. Okay, 2 times 7,000 is what? 14,000. 14,000. Okay. 14,000. 20,000 minus 14,000 is what? 6,000. 6,000. Ilang 7,000 meron sa 6,000? Wala. Dagdag tayo ng isa pang zero. 60,000. Ilan ang 7,000 sa 60,000? Or ilang 7 meron sa 60? 8. 8. 8 Sige nga. Sige nga. 7, 14, 21. Ano susunod? 28. 28, 35. 35, 42. 42, 49. 49, 6. 56, 63. Okay, lampas na, no? Hanggang dyan lang tayo. Sabi natin 60. Ilan yung 7 na nakita natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tama. 8 nga, no? Tama tayo dyan. Ano daw yung 8 times 7? Ano sabi niya dito? 56,000. Okay. Ano yung 60,000 minus 56,000? 4,000. Okay. Oh, huling hirit na. Ilang 7,000 meron sa 4,000? Wala. Magdagdag ka pa ng isang itlog dyan. 40,000. 40,000. Lubayan mong anak ko. Ilan? Ilan ng 7,000 dyan? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tama po kayo dyan. 5. Okay. 5 times 7,000 ay ano daw? 35,000. 35,000. Okay. Sige. 40 minus 35 is? 5,000. 5,000. O sige. Isa pa, isa pa. Gusto nating makumpleto yung percent. Sa 50,000, ilan ng 7? 7. So 7 kasi 49 siya, no? 7. Okay, so 49,000. Basically, ilang percent po yung ating discount? 0.2857. Pero tandaan natin, ang hinahanap niya ay rate. So kailangan muna nating i-convert yan sa percent. Diba? Yun. So isulat natin yan ng ano. So 0.285. Okay. Paano natin to gagawing percent? Ilang kembot sa kanan? 4. Dalawa po. Dalawa lang. Okay? So as I always say, basta decimal at percentage na pinag-uusapan, dalawa lang. Laging dalawa. Okay? O, sige. 2 kembot pa kanan. So, magiging ilang percent yan? 28.57%. Yun, 28.57%. Okay, good job everyone. Sige, so mag-iingat kayo sa mga ganyang klase ng patibong sa CSE. Kasi ganito po yun. Alam natin ang dapat gawin, ha? So, ang nagiging stumbling block kasi natin dyan, alam mo yung formula, no? May napanood kong hack sa TikTok. Oh, ayos, madaling gamitin. Kaya lang, pagdating sa problem solving, ang gagawin ko dito? Paano ko isasalpak yan, di ba? Kaya pinag-aaralan natin ngayon. Okay, so sa mga mahilig gumamit ng triangle, ito para sa batch 3A. Okay? Yung batch 3A kasi,
meron kaming tinuruan ko sila ng ganito. Wag tatampo yung mga ibang batch ha. 3A, 3B, tinuruan ko nito. Pero kayo magtatampo kasi kaya ko to ginawa, mahaba po yung kanilang preparation. Okay? Sa batch 3A, may tinatawag tayong discount price, discount rate, and original price, no? So ang discount price, sabi niya, pag yan ang hinahanap mo, ang matitira ay magkatabing discount rate and original price. O, paano naman kung discount rate ang hinahanap natin? Tulad nito, sabi niya ano ang discount rate nito, 'di ba? So pag DP discount over rate OP. ang kailangan mo, tama po kayo. DP over OP. DOP. Okay, ano yung discount price natin dito? 5,000. Discount, magkano binawas? 2,000. 2,000 ang binawas. So 2,000 minus magkano yung original price? 7,000. 7,000. Okay. So, ganun din po yung proseso natin. Tulad ng ginawa natin kanina, 2,000 divided by 7,000. Okay. Kumusta? Kaya pa? Apo. Kaya pa. O sige, anong energy level nyo ngayon? 1 to 10? 1, matutulog na. 10, gising na gising pa. Anong energy level nyo ngayon? Gising na gising pa. Gising na gising. Oh, sa mga mahilig mangolekta ng vacuum cleaner. Para sa inyo to. Ha? Meron ba kayong kakilalang ganyan? Bawat makitang vacuum cleaner, binibili, no? Check out ng check out. May malaking vacuum cleaner, may sobrang liit, merong madaling isabit, no? Ah, sige. So, meron tayo dito na isang vacuum cleaner. Magkano ang kanyang original price? 40,000. 40,000. Okay. 40,000. Ang original price natin ay 40,000. Okay. Sa testing center, pwede kayong magganito. Wala kayong scratch paper, pero sa test booklet, pwede kayong magsulat para mas ma-analyze nyo siya. Magkano yung discount price o yung binawas? 6,000. 6,000. Okay. Ang hinahanap niya dito, magkano daw yung discount rate? Ilang percent daw yan? So, anong dapat natin gawin dyan ngayon? Paano natin malalaman yung equivalent ng 6,000 sa percent? Sabi natin, pag may nakita kang dalawang presyo, i-divide mo lang yan. Just make sure na ang hinahanap niya ay katumbas nito. Halimbawa, binigyan ka niya ng 6,000, no? Na discount. At ang hinahanap niya, ilan yan sa percent. Okay? Pag yan ang hinahanap niya, pwede ka nang rumekta. Alright, so, ito ha, para sa mga gumagamit ng triangle, para sa inyo to. Discount price is equivalent to discount rate and original price. Okay, sige. Ano daw ang gagawin natin pag discount rate ang hinahanap? Discount price. Discount price Over original price. O, sige, anong discount price natin? 40,000. Discount price. 6,000. 6,000. Okay, focus ha. 6,000 ang binawas na presyo. Magkano yung original na price? 40,000. 40,000. So, i-divide natin yung dalawa na yan para makuha natin yung rate. Question so far? Okay ba tayo? Nakakasunod? Galing ng mga nagka-participate ngayon sa sa ating live, no? Pati yung dito sa ating Zoom. Ayan. Si John daw mahilig sa ML tsaka sa Call of Duty. Ayos. Oh, nandito na si Virgie. Magdiwang! Congratulations, Virgie, you made it. Yay! Okay. Kasi talagang no? Nakapasok na ako eh. Oh, congratulations ha. Shot puno tayo mamaya. Nakapasok tayo sa Zoom. Google Classroom na to eh. O yan o, Classroom na ako. Ayan. O, sige. 6,000 tayo ha. Divided by 40,000. O, guys. O, pamute muna pag hindi sumasagot. Ang division po, halimbawa yan, mag-divide ka. Yung una mong binanggit, sabi mo, 6,000 divided by 40,000. Yung una mong binanggit, make sure yan ang nakalagay sa loob ng kahon, ha? Okay? Please make sure po. Kasi yung iba ginagawa ganito. 6,000 divided by 40,000. Naku, mali po yan. Wag pong ganyan ang gawain natin. Nakamamatay po yan, ha? Doon po tayo sa tamang
Okay? So, 6,000 divided by 40,000. Ilan pong 40,000 meron sa 6,000? Wala po. Wali. Tuldok and 0. Sa 60,000 po, ilan? Isa. 1 times 40,000 is what? 40,000. 40,000. And 60,000 minus 40,000 is 20. 20,000. Ilang 40,000 po meron sa 20,000? Wala. Wala. Gawin nating 200,000. Mag-break na kayo ng anak ko. Ilang 40,000 meron sa 200,000? 5. 5. Alam natin yan, no? So, 5 times 40,000 is what? 200,000. 200,000. And 200,000 minus 200,000 is what? 0. So, ang discount rate natin ay tumataginting na 0.15. Ano po yan sa percent? 15. Wow, galing. 15%. Wow. Galing. Congratulations. Sumagot sina Ella, si Beverly Bolaños Burak, sumagot din siya ng 15%. Diba? Ang ganda ng practice natin. Sa mga masisipag nating estudyante, alas 8 ngayon. Pag nandito kayo hanggang 8:15. Hanggang 8:15. Sige, hanggang 8:10 na lang. 8:10. Meron akong discount sa inyo. Okay? Pero konti lang. Napapagalitan na ako. Sabi, sunod-sunod promo mo. Kasi gusto nating i-reward yung mga masipag mag-aral. Okay? Next. Uy, naku, bag. Ano ba yan? Sino dito ang may kahinaan sa bag? Pag nakita ng shoulder bag, parang gusto magbenta ng dangal. Sino mahilig sa mga bag? Type letter B. B for bag. Ayan. Sino mga mahilig sa bag? Meron ba? Ito yung ano natin, second to the last example. Actually, this second to the last example natin. Okay. Walang mahilig sa bag. Ito, si Panyang, si ano pala, sino si Oppo 16, saka si Subprof, ayan, ang susante ko. Si Ella pala ay mahilig din sa bag. Okay. Alright, so sige, meron tayong bag. Ano pong original price ng bag natin? 5,000. Original price. 14,000. Ulit. 14,000. Magsalamin po tayo, ha? Napapansin ko, 14,000. napapadalas yung the place natin. Magsalamin tayo. Wait. 15,000. Guys, yung pagtanda kasama sa buhay. Tingnan niyo ako nakasalamin na. Huwag tayo mag-practice. Sa testing center, magsalamin kayo, ha? Make sure dala niyo yan. Ako, kanina pa tayo dumadaplit ng discount price na ka-original. Ulit! Sabi sa inyo, ang katol po ay pangpatay ng lamok. Hindi po yan sinisinghot. Delikado yan, ulit. Anong original price natin? 14,000. 14,000. Ayan, mabuti naman. Saka kain tayo ng masustansyang pagkain. Ano tong 5,000? Ano yan? Discount price o selling price? Wait, bago kayo sumagot. Kung dati siyang 14,000 at ngayon ay 5,000. Yung 5,000 na yan ba ay discount price? Yan ba yung binawas? O yan ba yung selling price? Ganyan niya ibinebenta. Discount price. Selling price. Selling price. Selling price. Mag-donate ako ng Selling salamin. price. Meron pa ako salamin dito, ha? Yung isa, yung kanan ko 375, yung isa 350, okay? Magsasalamin tayo, mga kaibigan. Huwag nating i-deny ang ating edad, okay? Ulit! Discount. Ulit. Selling price. Okay lang uminom pag nag-aaral. Pamparelaxin Wag lang sobra, ha? Sige. Ang original price ay magkano? 14,000. 14,000. Kung ang nakalagay dito, ang presyo niya ngayon ay 5,000, ano yan? Discount price ba yan o selling price? Selling price. Yun! Nakuha din ang sarap. Naku, magpapadasal ako muna.
Selling Okay, price. joke lang yan ha. Nagpapatawa lang tayo. Pero alam nyo, just like you, ako rin ay nadudulas ng ilang beses noon. Kaya nga ngayon, pag nagtuturo ako, very patient. Kasi I know what it's like. I know what it's like. Okay? Saka marami tayong mga iniisip ngayon on the sides. Okay lang yan. So, ang discount price natin ay, ano po? Hindi natin alam ha? Hindi natin alam. Okay, good. Mabuti naman. Nag-iingat na tayo. 9,000. Magkano ang selling price natin daw? Magkano na lang siya ngayon? 5,000. 5,000. Okay. So kung ang iyong selling price ay 5,000, magkano kaya yung discount price? So 14 9,000. minus 5 is 9,000. Naku, congratulations naman. Mas maingat na tayo ngayon. Tama yan, ha? Tama yan. Okay. So ang ating discount price ay 9,000. Kung ang discount price mo ay 9,000, ano ang ating discount rate? So, sa mga gustong sumipat lang, pwede kayong sumipat na lang, no? Pag meron na akong discount price at meron na akong original price, i-divide ko lang yung dalawa na yan, no? So, magiging 9,000 9,000. divided by, ano po? 14,000. 14,000. Okay? So, pwede nyong sipatin, basta make sure tama yung number na gagamitin nyo. Diba? Okay lang sumipat, no? Basta sapat. Okay. So, para naman sa mga gumagamit ng mahiwagang tatsulok, meron kang discount price dyan, meron kang discount rate dito, at saka original price. Pag gusto mong kumuha ng discount rate, ano daw po ang formula? DP over O. DP sa taas and OP. Original price. Original Spaghetti price. sa taas, pababa ng pababa. Ito naman, DP sa taas at saka OP sa baba. Ano pong DP natin? 9,000. 9,000. At ano pong original price? 14,000. Sige. So, pareho din lang, no? Pareho din lang ang kalalabasan niya. Paano naman kung ayoko kasi ng Formula V, gusto ko yung guiding question na pinakita mo kanina. Pwede rin po natin gamitin yung ating guiding question. Since meron tayo ditong nakita na, okay, papakita ko sa inyo to ha. Basically, ang gusto niyang malaman, ano daw yung discount rate, di ba? So basically, we're asking, ano yung percentage na katapat ng 9,000, di ba? Anong equivalent yan sa percent, right? Pwede yun, di ba? Pwede yun. So sa mga tinuruan ko ng hack niyan, pwede niyo pong gamitin to. 9,000 is what percentage of 14,000? Okay? Again, depende po yan kung anong trip ninyo. Kaya ako po pinapakita lahat ng options para hindi kayo stuck sa iisang method na hindi nyo naman makasundo. Okay? Alright. So ito isang option lang to ha. Pwede nyong gawin to kasi meron na kayong discount price. Magkano ang discount price nyo? 9,000. 9,000. Ang hinahanap niya yung discount rate. Diba? So basically, sabi niya, yan bang 9,000 na yan? Ano bang porsyento yan ng 14,000? Diba? Yun ang tanong natin. Right? Hinahanap natin yung porsyento. Yung 9 out of 14. So ang pwede nating gawing hack dyan ay ito po. Ready na kayo? Yung 9,000 is what percentage of 14,000? Kung kanina nag-multiply tayo, ngayon papalitan mo yan ng division. 9,000 is what percentage of 14,000? Mag-divide ka lang. And you're going to arrive at the same thing. 9,000 divided by 14,000. Okay po ba tayo dyan? Yes. Okay. So ulit, meron tayong bag. Magkano po yung original price? 14. 14,000. Magkano binibenta ngayon? 5. Sabi niya yung 5,000, yung binibenta siya ngayon, sabi niya magkano yung discount rate. At para makuha mo ang discount rate, dapat malaman mo muna yung discount price, di ba? Anong discount price natin? 9,000. At yung 9,000 na yan, i-divide natin sa original price na ano po? 14,000. Okay. Ilang 14,000 meron sa 9,000? Wala po. Wala po. So, 0. Sa 90,000, ilan kaya ang 14,000? O, isipin mo ng 15. 6.
6. Galing ah. So, dun sa mga nagtataka, ha? Paano nyo nakuha agad yung 6? Kasi po, i-round off nyo po ito. Pwede nyo sabihin na 15 yan. Ilan bang 15 meron sa 90? Mga ganong diskarte, no? Pero yan po ay hit and miss, no? Trial and error yan. So, pwedeng sumobra, pwedeng kumulang. Pero at least, hindi nyo nagagawin yung ganito. 14,000, 28,000. Hindi nyo nagagawin yun, no? Huhulaan nyo na lang. Somewhere in the middle. So, 14,000 times 6. 6. O, 6 times 0, 0 lang yan, di ba po? Tatlong 84,000. 0 yan. 6 times 4 is 84,000. 24,000. Carry 2. 6 Eight. times 1 is 6. Plus 2, 8. Ayan. 8. So, magiging 8 siya. So, 84. Pasok naman siya sa banga, ano? So, 6 yan. So, 6 times 14,000 is what? 84. 84,000. And 90,000 minus 84,000 is what? 6,000. 6,000. Okay. So, lagay ko dito yung 6,000. Ilan pong 14,000 meron sa Wala. 6,000? Wala. So, isa ulit. So, 60,000. Ilang kaya? 4. 4. Okay. So, 14. Gawin ko na lang 14 times 4. 4 times 4 is? 16. 16. Carry 1. 4 times 1? 4. Plus 1? 5. So, 56,000. Ano po? So, 4 siya. 4 times 14,000, sabi natin ay 56,000. Okay. So, alam nyo, yung division, kayang-kaya nyo yan, basta wag lang kayong maiinip. No? Wag na wag kayong maiinip. Now, meron akong tip sa inyo sa pag-take ng exam. Kung halimbawa, yung mga, sige, titingnan na natin to ah. So, naka 0.64 tayo, di ba? So, yung 0.64, pag ginawa mo yung decimal, percent, ilang kembot sa kanan yan? Dalawa. So, magiging 60. 64. Okay. May tip ako sa inyo sa pag-take ng CSE. Kung halimbawa, sa CSE, ang mga option ninyo, nakalinya kunyari lang ha, vertical siya, nakalinya siya. Meron siyang 64%, meron siyang 73%, meron siyang 36%, meron siyang 19%, no? Habang kayo ay nagdi-divide, nakita nyo yung first na digit ninyo ay 6. 'Di ba? At nakita nyo sa options, ilan yung merong first digit na 6? Isa. Yan na yung sagot mo. 'Di ba? Huwag mo nang gawin tong para sa 4. Bakit? Para ke. Wala ka namang makikitang ibang difference dyan. 'Di ba? Does it make sense? Para mag-save kayo ng energy. Yes. Okay? So, wag nyo nang pahirapan yung sarili. Hindi kasi nung nag-practice kami ni P, dapat 4 na digit eh. Hindi po ha. Pag nakita nyo dito, may difference sa first digit. Pag nakuha nyo yung first digit at sigurado kayo sa sagot nyo, bilugan nyo na po yan. Basta sure. Ano po? Okay. Yes po. Okay. Question so far. May mga tanong po ba tayo kung paano tayo kumuha ng discount price at ng discount rate today? May question? Wala? Wala. Sure? Okay. Sige, anong oras natin ngayon? Uy, lumampas ako. 8:12. Mag-a-announce na ako ng ating discount. Speaking of discount, sabi ni John Ryan, none so far, well discussed. Thank you po, thank you po. Okay. So, okay, tatanungin ko lang ang lahat, kumusta ang confidence level nyo sa pagkuha ng discount price, ng discount rate, kung letter A, iba-iba yung scenario natin, di ba? Binigay sa yung discount, minsan naman hahanapin mo pa yung presyo. Kumusta kayo doon sa paghahalongkat ng numbers? Kaya nyo na ba yun mag-isa? O kailangan nyo pa mag-practice? Halimbawa ito, kinailangan pa nating hanapin yung number nito. Do you think you can do it on your own o kailangan pa ng practice? Kailangan pa ng Kailangan practice. pa ng practice. Okay, sige. Isasama natin yan sa mastery review natin sa final coaching. At saka guys, ganito ha, dadagdagan ko yung mga enrollee natin, dadagdagan ko po yung quizzes natin na may ganitong example para masanay kayo. But,
when you're doing that, don't stress yourselves out. At saka nandyan naman yung Google Classroom. Pag nalilito kayo, mag-type lang kayo doon. Classmates or V, hindi ko talaga ma-figure out bakit ganito yung sagot. So, Google Classroom is there. Pwede kayong mag-join sa discussion forum. Google Chat is there. Magtanong kayo dyan. Kasi, make use of your enrollment, no? Para sulit na sulit ang inyong pag-enroll. So magkakasama tayo dito Monday. Actually, nagiging Monday to Monday to Sunday na or Mondays to Saturdays na tayo ngayon imbis na every Sunday lang. So take advantage niyan. Wag na wag kayong mahihiyang magtanong. Okay? Sige. So, sabi ni Ella, more practice, more fun. Alright, so dito sa mga nag-aabang ng discount natin, lagot na naman ako sa accounting natin ito eh. Okay. Ang atin pong 1 month program ay 3,000 pesos. Kasi po, yan ay from February 4 hanggang March 1. Kasama na po dyan ang 10-day final coaching. No? Pero dahil po nakikita ko naman ang dedication ninyo at sinisipagan ninyo, kasi yung mga mag-enroll ng final coaching guys, 3,000 pesos din yan eh. Actually, itong 1 month natin, discounted na po yan sa 3,000. Kasi yung 1 month review, 3,000 pesos, plus yung ating final coaching na 3,000, dapat talaga yan 6. Binabalang natin, syempre para affordable, no? Pero itong 3,000 natin, na pwede sa prof and sub-prof, covering math, English, general info, clerical ops, and logic. Ano bang gagawin ko dito? Ano ba ibibigay natin discount? Sige, for those of you who are still here, na kailangang mag-enroll sa AMV para mas magaang-gaang. Sige, ito po instead of 3,000 pesos, aalisin ko po yan. Magbibigay ako ng 3 slot. 3 slot lamang po. Tonight to hindi ito bukas. Hindi rin siya reservation. Ang babayaran nyo na lang po ay 1.4K. So magpunta po kayo sa ating official Facebook page, AMV, Learning and Development Center. Instead of 3,000 pesos, kasama ang 10-day final coaching ay 1,400 na lang po ang inyong babayaran. Ang offer po na yan ay for the first 3 slots until 11:59 p.m. tonight only. So ang kasama po niyan ay meron tayong mga Zoom session pag weekend, either Saturday o Sunday yan. Ang inclusions natin, meron tayong Zoom recordings, access sa Google Classroom kung saan nandun lahat ng materials natin, quizzes, discussion forums, yan, ang mga unlimited quiz attempts, meron tayong confidence building techniques, test-taking strategies, memory enhancing tips, mock test, yan o lahat, 3A, 3B, 3C, 3D, sorry, 3A, 3B, 3C. May mock test tayo this coming weekend. Okay? Ang coverage ng mock test natin ay percentage, rate base, discount, selling price, at saka yung original price. Okay? So yan ay para sa 3A, 3B, 3C. Alright? So yan po ang coverage ng ating mock test. Ilang items ang mock test natin? 30 items po. 30. Gagawin natin yan in 1.5 hours para meron tayong adjustment. Okay? So I'm still thinking whether i-extend ko yung 1.5 na yan. But anyways, 3A, 3B, 3C, meron tayong mock test next weekend para sa mastery ng percentage rate base, discount price, discount rate, original price, selling rate, pati na rin sa markups and commission. Yan. So yun yung coverage natin para mahasa tayo. Okay? So, I'm looking forward to having you in my class para kayo din ay #pasado sa Marso at mapabilang kayo sa 283 passers and counting natin from Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, CAR, Caraga, BARM, and NCR. So, sana nakatulong yung ating refresher tonight. And para po sa mga nahihirapan pa with 1 month and 1 week to go, kumilos po tayo ng kahit pa konti-konti lang. Okay? Sundot-sundutin nyo lang yung mga kinakatakutan ninyo at humingi kayo ng tulong. Kasi if you give it time, effort, or patience and strategy,
Kayang-kaya niyo po yan. Sabi ni John Sustante dito, sabi niya, may time po bang mag-review sa English? Nahihirapan talaga sa... Oo, John. Actually, this coming weekend after ng math, meron tayong English session. Okay? At saka ang English, guys, ganito ha. O, pati sa mga nanonood sa atin sa Facebook. Ang English po, napakadali lang pag tinapos nyo yung mathematics. Bakit? Believe it or not, ang English only takes analysis. Para lang siyang math. Pwede mong sipatin, pwedeng sipatin. Pwede mong gamitan ng formula kung gusto mo. No? Sabi ni Jen Gumiran, sabi ni Jen, kasali po ba yung batch ng Feb? Saan po? Sa mock test? Hindi po. Ang 3D po hindi pa kasama sa mock test kasi hindi pa po kayo natuturuan. Okay? Oo. Ano dyan, saka sa lahat ng mga nanonood ngayon na natatakot sa English, ha? Hindi ko minamaliit yung fear nyo kasi I'm sure meron kayong hugot from the past eh. Kasi ano yan eh, the reason it's so intimidating right now is because you have seen yourselves na sinubukan mong mag-vocabulary. Baba ng score mo. Nag-grammar ka, ang baba. Nag-reading comprehension ka, ang baba. Tapos nag-paragraph organization ka. Parang sabi mo, ano ba, verbal analogy. Wala na akong pag-asa. So, let me assure you that kahit na isang araw lang natin pasadahan ng English, kayang-kaya. Bakit? Kasi po may mga hack ang English. Example, ang reading comprehension, mga ilang paragraph yung nakikita nyo sa reading comprehension, yung mga nag-exam na dito. Kung okay lang magtanong. Nakakailang paragraph yung reading comprehension nyo? Ilan? 2 paragraphs? 3 paragraph? Gano'ng kahaba? 3. More 3. than 3. Oh, at least 3, di ba? Yung Opo. 3 paragraphs na yon, hindi nyo kailangang basahin lahat yun from top to bottom. No, never. Dito sa Google Classroom, meron tayo dyang material. Pakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung material natin sa Google Classroom. Yung reading comprehension A and B. Nakita nyo na ba yon? Hindi pa. Okay. Hindi po. Okay. So yung reading comprehension number 1, yan yung facts and details lang. Kasi merong iba't ibang stages ng reading comprehension eh. Yung una, tatanungin ka lang niya. Halimbawa, nagbalita siya. O, merong People's Initiative ngayon na nagaganap sa Philippines. Sasampulan ko nga kayo ngayon. Let's take a look at an example. Para lang kumalma kayo pagdating sa English. Yan ay laging concern ng mga estudyante ko. B, ang haba ng discussion sa math. Paano yung English? Naku, kaya nyo po yan. Sampulan ko kayo sa English, ha? Para kumalma tayo ng konti. Naku, 8:22 na, lumampas na ako sa schedule ko. Okay, the People's Initiative is now underway in an attempt to override the Congress. Okay. Just yesterday, ayan, kung yan bawa, no, ang haba-haba niyan, ano? So, yung ganitong statement, pag sinabi nating facts and details, tatanungin ka lang nila ng what, where, and when. No? So, limbawa, mayroon kang binasa. Ano daw yung underway na ngayon para i-override yung Congress? Anong sagot? Ano yung underway to override the Congress? People's? Sino nandito? Initiative. People's Initiative. Diba? So, yun yung tinatawag natin na facts and details. So, minsan may babasahin ka sa CSE, ganun lang tatanungin niya. What, where, and when. Diba? Halimbawa, meron siyang date doon. Tinanong ka niya, may binigay siyang storya sa'yo. Halimbawa, on May 5, 2023, the country voted for its national government officials. So, tinanong ka niya, kailan yung election? Sasagutin mo lang siya, May 5. Merong ganong klase ng reading comprehension. Pero meron ding reading comprehension na nakaka-intimidate. Okay? Pakita ko sa inyo yung example. Okay? Ito yung you have to make an inference. Sige. Alam kong math to ha. Pero tikman natin yung English para lang malaman nyo na sapat ang panahon ninyo. Kahit yung mga magsisimula pa lang ha. Yung may mga kasama ko ngayon sa Zoom. Can you see the screen?
Kita nyo? Kita? Yes po. O, sige, basahin po Opo. natin. Go. Eric? Eric got up before sunrise, drank a bit of water, and did some breathing exercises. He puts on a rash guard, slippers, and grabs a rescue too. Let the cold wind brace his tan his skin, and listens to the crushing sound of his slipper against the sand. Thank you. Okay, sinong nag-nosebleed dito? Type letter N. May nag-nosebleed? Type letter N, meron? Type letter N. Kung nag-nosebleed tayo dyan. So, basically, ayan, meron. May mga umamin. Sige. Natural lang yan kasi hindi naman tayo laging nagbabasa ng English, di ba? Meron tayong nakikita sa labas. Sari-sari store. Halimbawa, no crossing. English yan pero hindi siya kompletong sentence. So, yung nakakita ka ng maraming salitang English, natural, mashock ka kasi hindi ka sanay. Pero, yung making inferences, pinapaghula ka niya base sa binasa mo. Halimbawa, ito siya. Ano yung trabaho ni Eric base sa binasa ninyo? Sabi niya, siya daw ay nagsuot ng rash guard. Swimmer. Nag-slipper siya. Tapos meron siyang rescue tube. Meron siyang rescue tube, pang rescue. So, hindi siya swimmer. Lifeguard. Yan. O, diba? Tama. Lifeguard. Diba? Sabi niya, where does he work? Saan siya nagtatrabaho? Sa beach. Ba't nyo nasabing beach? Kasi yung binasa nyo, may sinabing sand. Diba? Diba? Kayang-kaya niyo yung English. Does he like his job? Yes. Paano nyo nasabing yes? Kasi sabi niya, dito, he lets the cool wind embrace. Diba? Ninamnam ni kuya. Okay, so don't be intimidated by English reading comprehension. Saka kaya nga kayo nag-enroll para mag-guide kayo dyan. Para alam niyo yung hindi na kayo matakot. Sagot ko kayo kung bahala sa inyo. Verbal analogy, may hack din. Hindi nyo paragraph organization, yung mga passers natin, ako, alam na alam yung hack natin dyan. Yung paragraph organization, hindi nyo kailangang basahin bawat word. Kung 5 paragraph man yan, hindi nyo kailangan basahin lahat yun. Actually, first few words lang, bawat paragraph, gets mo na kagad, makukuha mo yung sagot Okay? So, sa mga hindi pa nakakapag-aral ng English, huwag kayong ma-stress. Kayang-kaya nyo po yan. Okay? So, mag-introduce tayo sa inyo ng mga hack. Pero syempre, ang hack, panandalian lang yan. Dapat lagi tayong may constant practice para hindi mapanis. Okay? Pero dapat tamang practice. Okay? So, ayan. I'm looking forward to batch 3A, 3B, 3C. Maraming salamat sa pag-join nyo ngayong gabi. Talagang kitang-kita na ang sipag ninyo. Okay? Sabi ni Jan, nice to have you talaga, Coach. Thank you. I am also honored to have you in my class. Maraming salamat sa inyong tiwala. Ako, I'm working really hard to make sure na yung pinapaliwanag ko sa inyo nakakatulong para, number 1, hindi na kayo matakot. Number 2, hindi na kayo malito. At number 3, hindi na kayo ma-stress. Kasi kung hindi ko ginagawa yung mga yan, I'm not doing my job. Diba? So, that's my goal. My goal is to help you have fun. And my goal is to make you believe in yourselves again. So, sa nakita nyo naman tonight, meron tayong mga kasama ngayon na ang tagal hindi nakakapag-review. Pero isang upuan lang, nakuha nyo. Kasi, sa totoo lang, fact naman yan matalino naman talaga kayo. Distracted lang talaga tayo, di ba? Kaya natin yan hindi nakuha before kasi marami tayong iniisip, di ba? Nanonood ka ng YouTube, sa'yo manonood nga ako ng YouTube. Pero kahit nanonood ka, anong iniisip mo? Due date, nag-away kayo ng jowa mo, tamang hinala ka sa asawa mo, ganyan, di ba? Ang dami mong distractions. Ano kaya, nag-TikTok ka, sobrang ikli ng paliwanag, di mo naman na-gets. Nagbasa ka ng libro, nakailang reviewer book ka na, hindi mo rin magets. It has nothing to do with your level of intelligence. Wala naman po talagang bobo sa mundo. Kahit painumin niyo yan ng gamot, wala pong gamot na magpapabobo po sa inyo.
Isang pruweba po dyan. Sino po sa inyo yung nakagawa ng paraan para makatulong sa kamag-anak na nasa ospital? Type letter H. Kayong tumulong para makalabas yan, ma-discharge yan. Nakatulong kayo sa edukasyon ng kamag-anak nyo? Type letter E. Nakatulong kayo na hindi kayo mapatalsik sa bahay ninyo? Type letter B. Whether amilyar yan, rent, or whatever. No? Yung mga superpowers ninyo ngayon, hindi yan tinuro sa inyo nung elementary at high school, pero you came up with a genius idea on how to solve a complicated, scary, overwhelming, critical problem. So yun pa lang po, pruweba na yan na kayo ay matalino, kayo ay magaling, kayo ay matapang. So ang CSE, CCU po yan sa inyo. Lalo na kung meron naman nag-guide sa inyo. So before lang kasi naliligaw tayo ng landas, no? Kasi ang daming nagpapakita ng paraan sa atin, di ba? Facebook, ang daming nagpapakita sa atin ng method sa group. Kaya ang kagandahan ng nag-enroll kayo, pamute please. Nainom mo Pamute na si Agnes, pamute, tsaka si Oppo. Ayan. So, ang kagandahan na naka-enroll kayo, naka-concentrate lang kayo sa isang method, no? Sa isang media. Nasa isang grupo lang kayo. Hindi na kayo malilito. So, ang pakiusap ko sa mga estudyante ko dito, iwasan nyo nang guluhin ang isip ninyo kung ano yung nakagisnan ninyong method. Yung mga pinapakita natin sa inyo, pwede nyong explore yan. Pero tulad ng mga taga batch 3A and batch 3B ko, talagang sabi nila, hindi, wala talagang makakatinag sa akin. Talagang triangle method ako forever. So maganda po yan kasi meron na kayong pinagkakatiwalaan na method. Okay? So yan, just stick to what you have used na napatunayan ninyong works for you, and then let that be your strength until makarating kayo sa testing center. Alright, so ako po si VR Boleda, founder ng AMV Learning and Development Center. Sabi ni Sub-Prof Agapay, thank you po coach, kahit paano level up ng confidence ko. Sa 1, 6 na ngayon. Oh, mataas yan. Maraming salamat po sa tiwala nyo. So anyways, meron pa ba tayong live? I think tomorrow magla-live tayo ulit. Maghahasa-hasa lang tayo. Baka malay nyo, this week, mag-English tayo ng konti. Ha? Pero tandaan, batch 3A, 3B, 3C, 3D, meron tayong ilalagay na mga exercises or quizzes para sa inyo doon sa Google Classroom. Baka nga magpa-contest ako this week. O magpapa-contest ako this week sa Google Classroom para mas masaya yung ating discussion. Okay? So paano? 3A, 3B, 3C, 3D, maraming salamat. Have a good night and more power to all of you. Kita-kits ulit on our next Zoom. Bye guys. Take care. Thank you. Ingat kayo. You're welcome. Good night po. Sa mga Facebook na nanonood ha. Thank you po Thank you, guys. ma'am. You're welcome. Good night. God bless.